Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin yung justification o yung justify, something ganun. So, Romans chapter 5 verse 1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. So, kung tayo sa unang katuruan ng sabi rito, God does not count our sins against us. So, kumbaga sinasabi rito na hindi sinusumbat. Hindi tayo hinuhusgahan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga nagagawa nating kasalanan. So, kumbaga, ikaw, makasalanan kang tao, ikaw, marami ka nagagawa kasalanan, magnanakaw ka, nakapatay ka ng tao, hindi yun sa'yo gagamitin ng Diyos pang atake or something ganun. Hindi yun sa'yo isusumbat ng Panginoon na sasabihan ka ng Panginoon na ikaw, makasalanan kang tao, ikaw, marami kang ginawang kasalanan, namamatay tao ka, magnanakaw ka. So, hindi ganun ang Panginoon natin. Bagkus, sa ikalawang teaching, sabi dito, God imputes Christ's righteousness to us. Yes, masama tayo. Yes, makasalanan tayo. Marami tayong nagagawang mali sa araw-araw. Pero ang Panginoon natin, ibinigay niya si Kristo para sa atin. Kumbaga, kung gaano kabait o kung gaano kabuti si Kristo, inilagay sa atin ng Diyos yun, yung righteousness ni Christ, kumbaga ibinigay sa atin na kahit na makasalanan tayo, kahit na marami tayong nagagawang mali, hindi pa rin tayo yung kumbaga nakakasama pa rin natin yung pagmamahal o nararamdaman pa rin natin yung pagmamahal ng Panginoon dahil si Kristo ay nasa atin. Siya mismo, inilagay niya si Kristo sa atin, yung righteousness ni Kristo, yung kabutihan ni Kristo. Kaya ikaw na masama ka, ikaw na maraming kasalanan, you are justified. Kasi nga, nasa iyo si Christ, kasama mo si Kristo. Sa ikatlong teaching, sabi nito, God justifies those who put their faith in Christ. So, kaya sabi dito sa Bible verse is, that in Him we might become the righteousness of God. Sa Tagalog, di ba sabi rito? Sa Tagalog, sinabi rito na we have been justified by faith. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya sabi rito, God justifies those who put their faith in Christ. So, ikaw, yes, talaga tayo makasalanan tayo. Yes, masama tayo. Hindi tayo perfecto, hindi tayo mabuti. Dahil araw-araw marami tayong nagagawang kasalanan. Pero ito ang sagot. Kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, kung ikaw ay meron kang pananampalataya kay Kristo, yung mga kasalanan mo mawawala. Yung mga kasalanan mo ma-justified. Na yes, yung mistakes or sins are inevitable. Pero yun nga, if you have faith in Christ, yung malinis ka. Kahit na marami kang nagagawang kasalanan, kahit na marami kang maling nagagawa. Basta yung tiwala mo and may pananampalataya kay Kristo, you are justified. Sa unang application, punta tayo, reject guilt, shame, and Satan accusation. So yun nga, kumbaga, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi dito, reject guilt, shame, and Satan's accusation. So marami kasi mga tao, mostly tayo, hinuhusgahan natin yung mga sarili natin. Pero yun nga, totoo makasalanan tayo, totoo marami tayong maling nagagawa. Pero yun nga, hindi dapat natin kinokondem na yung sarili natin na makasalanan ako, marami akong nagawang kasalanan, wala akong kwentang tao. Kumbaga mali yun. Hindi dapat natin ginagawa sa sarili natin yun dahil nga meron tayong Kristo. Kahit na magkasalanan tayo, yes, makasalanan tayo, oo. Pero yung mga kasalanan na iyon is justified. Yung mga kasalanan na yun ay
napawalang sala dahil nga kasama natin si Kristo eh. So dapat tigilan natin yung mga ganung bagay na kakamuhian mo yung sarili mo dahil makasalanan ka. Yun. Sa ikalawang application, sabi nito, rest in the truth that God has fully accepted us. So yun, maging kampante ka na ikaw na makasalanan, tayo makasalanan, kahit na makasalanan tayo, tanggap tayo ng Panginoon, tinanggap tayo ng Diyos, tinanggap tayo ni Kristo, minahal tayo ng Diyos, minahal tayo ng Kristo, kahit na ikaw pa yung pinakamasamang tao sa mundo. Kalma ka lang, or huwag ka mag-alala dahil mahal ka pa rin ng Lord. Sa ikatlong application, sabi dito, rejoice in our freedom and new identity in Christ. So magpakasaya tayo, maging masaya tayo, dahil simula nung tayo ay napunta kay Kristo, simula nung nakilala natin si Kristo, tayo ay naging bago na. Kumbaga yung identity natin, yung dating ikaw, wala na. Ikaw na yung bago, yung bagong ikaw na may Kristo sa buhay mo. So yun lamang po, napakarami kong natutunan sa araw na ito.